Pag-usapan natin, Prof, itong ano, no? Kasi meron kayong mga permutations or sets dito eh. Yung una, binanggit lang natin, 49%. Ang basically tanong dito, so who can basically beat Sara Duterte in 2028? Kasi dito, nakita ko mga sets ninyo. Kunwari, set 1, Sara Duterte, Len Robredo, Raffy Tulfo. Mas tumaas pa si Sara, 51%, si Lenny 27%, si Raffy 16%. Set 2, Sara Duterte, Erwin Tulfo, Risa Ontiveros. Sara 56%, Erwin 16%, Risa Ontiveros 13%. So on and so forth, no? Tapos meron kayo dito yung one-on-one head-to-head. Set 4. Kung Sara Duterte versus Len Robredo head-to-head, Sara is 52, Len is 39. At kung Sara Duterte versus Risa Ontiveros, mas matindi, 60 versus 21. Ang tanong ko po ito, does this destroy or expose as a myth yung pinaplano nung sa opposition na hindi, pag isa lang yung pinatakbo laban kay Sara Duterte, kaya siyang talunin? Well, he does not destroy that myth because if you look at yung one-on-one between Sara and Lenny, former Vice President Lenny Robredo, ang boto ay 5-4 eh. Yan, 5 voting for the current Vice President, 4 voting for the former Vice President. Pag tingnan mo yung mga area, NCR and the balance of Luzon are predominantly for the former Vice President. Yung Visayas ay medyo hati. Yung Mindanao, yun lang ang problema talaga eh. Kumbaga yung critical element dyan eh, hindi dapat mo bang pabayaan yung Mindanao? Maganda ko yung number ah. Kung head-to-head kasi ang resulta ninyo is Sara Duterte 92% sa Mindanao, Leni Robredo 8%. Yung ganyan, pagtsatsagaan pa ba yan? 9 out of 10 clearly. So yun yung no? Kasi pag tingnan natin, pag breakdown mo yan by region, definitely sa Davao Region, Region 11, makikita mo 98%. Pero may mga ibang region na hindi naman umaabot na 90. May mga 80 ang pinakababa. Pero dun sa isang set na nandun si Senator Risa laban kay Sara Duterte, 6 ang bumoboto kay Sara Duterte, kay Senator Risa 2. Pero Christian, anong buwan na ba? Hulyo. Medyo may katagalan pa bagong eleksyon eh. Pag tingnan mo yung standing ni Senator Risa, competitive siya sa NCR. Hindi naman nalalayo yung balance of Luzon. Between those two areas, that's already 56% of voting population. Yung Mindanao, yung Visayas, 2 kay Sara, 1 kay Risa. Again, Mindanao ang problema. So, hindi ganun ka-imposible kung one-on-one. Kasi yun yung isang element eh. Yung unity among those who are opposed to a particular dominant candidate. In this case, yung dominance, I think we have to agree, is yung dominance in one area that you cannot, na hindi mo pwedeng medyo kalasin, no? Yung hawak ng grupo na yon dun sa area na yon sa Mindanao. Medyo mahirap yun. Prof, sa ano nyo, sa historical data ninyo, gano'n ba talaga kalaki yung solid Duterte base? Yung tipong kahit anong mangyari, yun ang sa kanila? Well, lumalabas basically almost 1 out of 4 eh. Pag tinignan mo kasi bine-breakdown natin yung approval and trust into yung truly approved and yung big trust. At yun yung mga truly approved, yun yung kasi truly approved and somewhat approved. Yung truly approved, yun yung medyo matibay talaga eh. That's about I think 1 out of 4 Filipinos. So meron ka ng floor na 25%. Or let's say, yun, and that's Mindanao also. May intersection eh, but that also cuts across some areas in Metro Manila or even in the Visayas. So, yun yung solid doon. Ngayon, paano maiiba yung kaisipan nila? Kasi sa kanila, ang problema, emotional nga eh, it's effective eh. Sinusuporta nila kasi medyo totoo sa paningin nila itong mga tao na ito. Yung sinasabing authenticity, hindi sila plastic, kumbaga. Yeah, authentic. Pero paano mo tatanggalin sa kanilang isipan na hindi plastic yun eh. Di ba? Kahit sa pangkaraniwang
relasyon, 'pag sinabihan mo yung isang tao na plastic ka, medyo masakit yun 'no, para dun sa kaibigan nung tinatawag mong plastic. Actually, Prof, Ah, ibang tingin ko diyan sa authenticity, na-explain ko na 'yan sa program before, Okey, hmm, nagwo-work yung authenticity card. Mukhang ano 'to, nakaka-relate kami authenticity. Pero authenticity doesn't necessarily mean it's good. Puwedeng mm, authentic na bastos ka, authentic na magnanakaw ka, authentic na corrupt ka. It's just that you get a free pass because people think that you're authentic, 'di ba? yeah, Anyway, sabi ko pang yeah, teka lang, Prof, ang dami ko pang gustong itanong, eh. So, example, yung iba 'di ba nag-speculate, "Teka, baka tumakbo si Leni Robredo." Si Risa Ontiveros clearly sinabi niya open siya. Between the two, ano ba 'yan, who has a better chance of, beating Sara Duterte, in a one-on-one race? Kung pagbabatay mo yung survey si dating Vice Presidente Leni Robredo, itong survey na ito 'no, itong Hmm. ginawa lang nitong June, July, si Leni Robredo has the greater chance of beating Sara Duterte. Pero yung ano, yung factors na hindi pa siyempre captured dito sa survey na ito. Hindi pa nagsimula impeachment trial. Number two, wala pa nagde-declare dito sa either na pwedeng makalaban ni Sara, unlike her na nag-declare na. Mm. At let's say, Yeah, let's so say maglabasan yung ebidensya pagdating sa bank records, yung mga ganun, di ba? This can be factors that might work against her well, in the future. definitely importante 'yun, Christian, kasi do'n makikita at dapat 'yun maliwanag 'no, at maipaliwanag do'n sa manonood o mapaliwanag at mabalita 'no, sa karamihan. Kasi 'yun makikita mo kung mapapatunayan na ang kanilang kasalukuyang kayamanan ay nanggaling sa mali, ay malaking bagay 'yun. At kung ang kayamanan na 'yun ay bilyon-bilyon, kaagad ay matatalo yung argumento nila na hinahabol ako para sa 125 million samantalang trilyon-trilyon na nawala sa flood control scandal, 'di ba? Mhm. So, gano'n 'yun, eh. Ang tanong ko lang diyan ay papayagan bang humantong sa gano'ng, punto na malinaw na mapapakita na walang pinagbabatayan, walang pagpapaliwanag na maayos at maaring ill-gotten ang kayamanan ng Vice Presidente. Papayagan Depende ba, yan. Depende 'di ba? yan, Prof, sa galing ng defense lawyers at saka ng mga defense senator judges. Dun Ang ganda magkakaalaman. niyan, ang ganda So far isang araw magagaling, maingay, yung yeah, mga defense judges, eh. Ito yung pala, isang araw go nanonood ahead. ako, Christian, ipasok ko lang, yung isang araw nanonood ako pinakamagaling dun si Chel Jokno. Ganun ba? Akala ko nilampaso siya ng dalawang Cayetano, eh. Hindi, joke lang yun. And Nilampaso ko yung dalawa kasi yung dalawa nagbabasa from notes and script, eh. Si Chel Jokno from memory, eh. Anyway, kaso hindi kaya ito, no? The impeachment trial might be working for Sara Duterte's favor in 2028. well, yun nga, and yun yung parte nung naratibo nila na, lalong-lalo na 'pag na-acquit siya, Christian. Ay, oo, tapos na yung boxing nun, di ba? Would you agree? So, kasi 'di ba ang problema ngayon, ano yung two-thirds votes? Kailangan ng 14, kung talagang two-thirds out of 21, 14 kailangan 'no? Pero kung Mm. 14 ang ang bumoto na i-convict at ang paniniwala ng Senado ng current Senate majority ay 16, dadalhin 'yan ng mga tutol sa gano'ng posisyon sa Supreme Court. Tignan natin kung anong gagawin ng Supreme Court. Pero sa ngayon yung 14 na yun parang mahirap pa rin, eh, kasi 13 lang yung nasa mayorya, eh, 'di ba? Mm. At hindi mo pa sigurado kung dun nasa mayorya anong timpla nila, ano yung disposition nila towards, let's say conviction or acquittal. Mm. Medyo alam na rin natin batay sa mga paglalahad nila nitong mga nakaraang siyang araw, at least dun sa 8 days na napanood ko. Medyo puwede ko nang hulaan kung saan sila papunta 'no.